Kung ako po ang tatanungin, ito pong nagkaroon tayo nito lang, ay masasabing isang maginhawang salo-salo na mainam na agahan na pinagsaluhan natin. Kadalasan kasi, kapirasong umbok lang na tinapay na nawala na mismo yung init at may kaunting jelly lang sa palibot nun. Nasa Phoenix po ako ng isang araw at binigyan nila ako ng pancake na walang, ang tawag namin doon sa katimugan, flapjacks. At wala ngang pulot na kasama sana at kaya ako po'y naglagay na lang ng asukal doon sa akin. Medyo ano yun. At ngayon, heto nga, na nagkaroon tayo nitong mainam na agahan dito. At di lang dyan, sa natural, magkakaroon din tayo ng kaginhawaan sa espiritual. Nagagalak ako ng lubos na mapakinggan ng patotoo ng isang munting kapatid na lalaki rito. Pinatawag ako ng isang umaga sa tabi ng kinararatayan niya. Nabanggit nila sa akin na may nangyari raw. Sa pagkakaalam ko, isa siya sa mga unang nagsikap na may taguyod ang pagtitipon na ito rito. Tunay na sinusubukan ni Satanas na gawin ang bagay na yun sa lingkod na yun ng Diyos. Pero nakita niya naman kung paano mismo ang pagkilos ng Diyos. Ibinunsod niya na yun ay maging isang katangi-tanging patotoo para ipakita ang kapangyarihan niya. Ibubunsod niya ng lahat ng mga bagay ay kumilos ayon sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa kanya. Ganon na lamang ang pasasalamat ko na marinig ang patotoo na yan, kapatid. Tunay na isang pribilehiyo para sa akin ang makaparito sa siyudad na ito. Kasama kayo ng mga narito. Kaya't hindi ko maipaliwanag ito. Itong nararamdaman ko sa sitwasyong ito. Ngayon, di man ganung apaw-apaw ang mga nagsiparito at mga bagay na ganoon, na kung minsan ay may ganoon tayo. Pero heto nga, na mukhang may inihahanda ang Diyos na gawin mismo, o may bagay na isinasaayos talaga, na ibinubunsod ang mga tao na makapaganda para sa isang bagay. Ibinubunsod ng mga tao'y bumalik sa pagkakalinya kung saan dapat sila, at ang makatagpo ang maiinam ng mga pastor dito, at iba pang bagay. At heto rin, na isang pribilehiyo sa akin na makaparito sa lugar na ito ngayong umaga para makapangusap sa full gospel businessman. Naunawaan ko na ang sangay rito ay bago pa lang na nagpapasimula. Maliit pa talaga, at gaya ng nabanggit ng kapatid na lalaki rito, kaya't kailangan nila ng tao. Bueno, mangyaring napakaraming malalapit may inam na mga organisasyon ang kinatawan ko sa buong palibot ng mundo noon, sa lahat ng mga full gospel, lahat ng mga Baptist at iba pa. Kaya't mapasa hanggang ngayon ay kabilang pa rin ako sa isang grupo at yun ang businessman dahil hindi ito kumakatawan ng anumang organisasyon. Sa katunayan po, ito'y inter-evangelical. Din ito kinakatawan ang ano pa mang iba kundi ang full gospel lang mismo. At kaya tayo po'y nagagalak ng lubos sa bagay na yan. At binubulay ko na kayo na kalalakihan sa siyudad na ito. Kaya't tunay po, kung may oras na maniniwala kayo na ang sasabihin ko sa inyo ay totoo, ito yung panahon na yon kung saan ang mga full gospel businessmen ay nagkakatipon-tipon na magkakasama para sa isang pagbubuklod. Matututo kayo ng mga bagay mula sa isa't isa. Sa mainam na panahon na ito ng Sabado ng umaga na may mangungusap. Ang presidente ang international na presidente, si kapatid na si Karian, ako'y naipakilala sa kanya maraming mga taon na ang nagdaan. Marami sa inyong alam na ang tungkol doon, na minsan may mga telegramang nakalapag sa lamesa, patong-patong sa taas, at habang kumukuha ko ng paisa-isa doon, nasumpungan ko yung tungkol sa isang babae na nagngangalang si Karian. Naghihingalo na dahil sa kanser, at sa kung anong paraan ay pinangunahan ako ng Panginoon sa dakong yon. At doon ko po nakilala ang mga Sakarian nung ang babae po ay pinagaling. Doon din nabautismuhan si Dr. Theodore Palovias. Yamang siya ang doktor nila, isa siyang doktor na Griego. Ang sabi pa niya noon, yan mismong kaisipan na yan, na pinapaasa mo ang mga tao sa ilalim ng huwad na kaisipan. Sabi, ang babae nakaratay na roon at mamamatay na. Nung una po pala, nung pagkapasok ko sa bahay, ang sabi niya noon, ngayon sa pagpasok mo roon, sabi, huwag kang umimik, tahimik lang. Sabi, dahil naghihingalo na ang babae, matagal na siya sa ganong kalagayan dito, at yung parehong dibdib ay tinanggal na, at grabe na ang pamamaga niya. Sabi, talagang mamamatay na siya. Tapos sabi, wala ka nang magagawa pa sa bagay na yan. At ako na may nakilig lang ng konti sa animoy pagsisermon niya. Sabi niya, ngayon, basta tahimik ka lang. Huwag kang manalangin ng malakas o kung ano. Sabi, umusal ka lang ng munting panalangin mo at bumalik ka na rito. Sabi ko, sige po. Kaya nagpunta nga ako. Alam ko naman sa sarili ko na di ko pakikinggan yon, alam nyo. At sabi ko, umakyat na ako nung hagdan. At doon po, sa palagay ko parang, kaya't naalala ko na, umakyat na po ako at si Florence, na nung panahon na yon ay bata pa,
magandang kabataang babae, at si Rose at lahat sila doon, lahat po sila'y nananalangin, at yung nanay nila ay nakaratay doon na walang malay. 2 araw nang walang malay, namamagana ang buong katawan. At kaya lumuhod na ako para manalangin. At nung gawin ko na, doon nga'y dumating ang anghel ng Panginoon. Bumaba mismo doon sa may higaan, ang sabi, sa loob ng 3 araw ay babangon siya. Pagkatapos, bumaling na ako at lumabas na, at sinundan nila ako. Sabi ko, sa pangalan ng Panginoon, siya ay babangon, at mangyaring napahiyaw sila. Tapos, eto na si Dr. Palovias, at akma na sana niya akong palalabasin ng bahay, at sabi niya, yung mismong kaisipan na yan. Tapos ako naman, bueno, pinapaasa mo ang mga taong ito sa isang huwad na pag-asa. Mamamatay na ang babae. Sabi ko, kung pagbabasihan ang record ng mga bilang nyo, ganon nga. Pero kung pagbabasihan po ang salita ng Panginoon, hindi. Kita nyo? Sabi ko, mabubuhay siya. Kalokohan. Sabi niya, mas mabuti sigurong umalis ka na sa lugar na ito. Umalis ka na. Tapos lumapit na roon si kapatid na Tsakaryan. Ang sabi, sandali lang po. Kita nyo? Sabi, pinapunta ka namin dito, siya nga rin, bilang doktor namin, at nagpapasalamat kami sa iyo. Sabi, pero pinatawag din namin si kapatid na Branham. Pag-asa, galing sa iyo, di mo kami binigyan. Siya ay nagbigay, kita mo? Tapos sabi ko, sige, sasabihin ko kung anong gagawin ko. Kung di siya babangon at makakatayo uli sa loob ng 3 araw, paglalagay ako ng karatula sa likod ko na nakalagay, huwad na propeta. Tapos, pupunta tayo ng Los Angeles, kaya't sumakay ka ng kotse mo. Pagmaneho ka sa kalsada, bumusi-busina ka na tinuturo ako, kita mo? At ito rin, na kung siya bumangon naman, hayaan mo rin ako maglagay ng karatula sa likod mo na nakalagay, Peking Doktor. Tapos sumakay ka sa loob ng kotse mo at bumusi-busina, kita mo? Hindi siya pumayag. Paglaon po, siya rin ay nabautismuhan sa isang bambang sa irigasyon at siya po'y naglingkod mismo sa Panginoon. Tuloy-tuloy hanggang sa siya'y kunin na sa tahanan sa kalwalhatian. At ganun ko po nakilala ang mga Tsakaryan. Di katagalan ay naging kabahagi ako ng pagtulong sa kanila na may tayo ang una nilang sangay at sa buong bansa sa buong mundo, ako'y katuwang nila sa kanilang mga sangay at sila po'y talagang mainam na grupo ng kalalakihan. Iniisip ko nga na malaki ang inyong napapalampas kung di nyo pagtitibayin ang inyong pakikipagbuklod sa dako rito dahil ito po'y pakikibuklod. Marapat na ating matipon ang ating mga sarili na magkasama-sama. Yan ang sinasabi sa atin ng Biblia. Yamang nakikita na natin ang katapusan na parating na di pababayaan ang ating pagkakatipon na magkasama-sama. Di lang po basta ganyan. Pagtitibayin pa kayo nito. At kayo, ang inyo mismong pagpapatibay ay magpapatibay sa iglesia. At itong buong ito, ang Full Gospel Businessmen, ay hindi po isang organisasyon na para humiwalay lang. Tapos sasabihin, grupo namin ito. Ito po'y para sa lahat ng mga mananampalataya, para magkalakip-lakip, at ito po'y sadyang bahagi lamang ng iglesia, kita nyo, ng iglesia mismo, ang espiritual na mga mananampalataya. At sa tingin ko, isang mainam na bagay kung inyo itong gagawin. Para itong, siguro ay di naman sana di maging pamumusong ang dating nito. Pero may isa po na nagsabi sa akin di pa katagalan sa isang pagtitipon. Ang sabi nga nung lalaking ito, hindi ba't isa kang mangangaral? Sabi ko, bueno, siguro'y abot na sa kalahating baitang na masasabi kong gano'n nga. Ako po'y para bang ilag na magsabi ng anuman tungkol sa mga mangangaral sa harap ng mga full gospel. Alam nyo, ang tatay ko po ay isang mangangabayo. Tagasubok siya ng mga kabayo para malaman kung ligtas sakyan ang mga ito. Nung maliit na bata pa lang ako, naisip ko, alam nyo, na magiging mangangabayo rin ako. Alam nyo naman, ang mga maliliit na bata, haya't gusto nilang maging kagaya ng tatay nila, at talagang inisip ko na magiging mangangabayo rin ako. Kaya't maabutan ko ang tatay na nasa likod siya ng lugar na yon, alam nyo, habang nag-aararo. Tapos dadalhin ko dun yung matandang kabayo ko na pang-araro, at dadalhin ito roon sa may lumang labangan ng tubig. Alam nyo, tinabtab nga yun mula sa isang buong troso. Ilan na nakakita ng ganoon? Lumang, bueno, saan ka sa Kentucky nakatira? Oo. Ilan po nakaranas matulog sa kutsyong dayami? Bueno, pwede ko sigurong hubarin na itong Amerikano po at kurbata ko. Isto lang nasa bahay po ako rito. Bueno, ganon po ang kinalakihan ko. Kaya nga't, lagi akong pumupunta roon. At si tatay po ay may angkasan ng kabayo, alam nyo. At lagi ko nga siyang nakikita doon sa likod ng lugar na yon. At daladala ko yung matandang kabayo na pang-araro. Tapos, tinitipon ko yung mga kapatid kong lalaki at pinapupuesto ko sila sa palibot ng bakod, alam nyo. At ako po ang pinakamatanda sa amin na siyam. Pupunta't kukuha ko ng malaking sandakot ng damo. Tapos, ilalatag ko yun sa ilalim ng angkasan.
Pagkatapos, hihigpitan ko yung bigkis, tapos aangkas na ako roon. Naku, yung kawawang kabayo'y parang pagod na pagod agad na di niya maituwid yung mga binti niya sa lupa at sikit tuloy siya sa pag-angal at pag-iingay. Natutusok siya ng mga damo, alam nyo, at mahigpit din kasi yung pagkakabigkis sa kanya. Tapos, eto na't may patanggal-tanggal pa ako ng sombrero ko at ako ngay sadyang tunay na cowboy na ako sa lagay na yon. Sa totoo lang, marami lang talaga akong nabasang mga magasin, kaso hanggang dun lang po talaga. Pero hayun nga na pinaniniwala ko ang mga kapatid kong lalaki na isa akong tunay na cowboy. Kita nyo? Dahil iniisip ko na gano'n ako. Nung halos magdi-18 na ako, umalis ako ng bahay at nagpunta ako ng Arizona. Kailangan nila yung tulad ko para manubok ng mga kabayo nila roon. Sigurado ako, kaya't sila doon, kailangan nila ako. Kaya kinakailangan kong umalis ng tahanan. Wala pa ako sa hustong gulang pero umalis nga ako. At mangyaring, nung pagdating ko ng Phoenix ay tamang-tama na may parodeo sila roon, alam nyo. Kaya nagpunta ako roon para tingnan yung mga kabayo nila roon, para makita ko kung alin ang sasakyan ko. Yung mga kabayo na di masakyan yun, yung sasakyan ko. Alam nyo, yung angkasan ng mga yun ay de plata. Ako po'y maliit na tao na talaga. Simulat sa pool ay maliit na talaga ako. At naisip ko na bumili ng pares ng chops. Alam ko na yun yung isinusuot ni tatay at wala siya nung panahon na yun. Kaya bumili ako. May nakita akong mainam na pares. Alam nyo, na may Arizona pa sa ilalim nun. May mga nobilyo at kung ano-ano pa. Sa isip-isip ko, oh, naku. Bagay na bagay yun sa akin kung isusuot ko. Alam niyo naman, ang isang kabataan, sinubukan ko ng isuot, pero halos 18 pulgada nun ang sobra-sobra't sumasaya dun sa sahig at naguha kong bantam na manok sa liit, alam niyo, na may bala-balahibo pa roon. Naisip ko, di talaga ubra. Kaya nagpasya na lang ako, pares na lang ng Levi's ang binili ko. At naisip ko, pagkakakitaan ko naman. Kaya lumabas na ako tumingin-tingin sa buong parito ng mga kabayo na nakatayo sa dako roon na masyadong may ilap na di nga nila kinakain yung mga dayami. At naroon sila sa loob ng kamalig. Sa isip-isip ko, oh, nako. Mangyaring, yung unang inilabas nila roon, mangyaring nga na yung kakatwa nga na sinasabi ko ito sa umagang ito. Di ko nga naisip yun, hayat ngayon ko lang naalala. Mangyaring, yung unang kabayo na dapat sakyan nung hapon na yun, doon sa paligsahan, ang tawag doon ay Kansas Outlaw. At galing po yun ng Kansas. Talagang matangkad na malaking 17 kamay ang taas na outlaw na matatawag siya. At mangyaring may sikat na mga ngabayo na dapat ay sasakay roon. Ipinwesto ko yung sarili ko doon sa pangharang na bakod, katulad ng iba pang mga ngabayo doon, alam nyo. At sila'y nakahimpil doon. Pababa-baba pa sila ng sombrero nila ng paganoon. Sa isip-isip ko, mukha na talaga akong tunay na mga ngabayo sa pagtingin ko roon. Mangyaring, lumabas na roon ng lalaki. Kumpleto siya sa gayak. Siya nung lumabas na siya roon sa tarangkahan, sakay sa kabayong yun. Nagpaikot-ikot siya ng 2 o 3 beses siguro, tapos itinaas ng kabayo yung 2 nitong paa sa harap. At yung lalaki, napunta yung kabayo sa direksyong ito, at yung lalaki na may pasaliwa. Kinuha na ng mga tagahawak ng lubid yung kabayo, at kinuha naman ng ambulansya yung mga ngabayo. Kaya't may dugo nang lumalabas sa kanyang mga tenga, at tuloy pa yung kabayo sa pagkaldag-kaltag doon. At kaya kinuha na siya doon ng mga tagahawak ng lubid. Pagkatapos, tumawag na yung tagatawag. Bibigyan ko ang sinuman ng $100 na makaangkas sa kabayo ng 10 segundo. Lumakad nga siya roon, galing sa isang direksyon doon. Ang sabi, tumingin siya ng diretso sa akin. Sabi, isa ka bang mga ngabayo? Tapos sabi ko, hindi po. Nagbago agad ako ng isip sa isang iglap. Di naman pala ako mga ngabayo. Noong bago pa lang ako na naordinahan sa Missionary Baptist Church, kilik-kilik ang pagdala ko ng Biblia ko sa kilikili ko, alam nyo, ng paganoon. At dala-dala ko pa talaga ang aking mga credential. Ako'y tagapagtanggol ng pananampalataya. Yun nga ang pakiramdam ko doon. Iniisip ko na isa na talaga akong mangangaral. Isang araw, nung naroon ako sa St. Louis, nung mapagaling ang munting babae na ito na Dorothy, at iniisip ko na isa talaga akong ministro. Nagtungo ako roon at nakipagtipon ako sa mga Pentecostal. At ito pong si Robert Dorothy. Ilan sa inyo marahil ang nakakakilala sa kanya. At narinig ko siya na mangaral. At yung lalaki nangaral hanggang sa lubod na siya mag-asulang mukha niya at masasalampak doon sa sahig at babalik pa rin sa pagkakatayo na sinusubukan niyang habulin ang hininga niya. Ano pat maririnig niyo pa rin siya kahit 2 bloke na ng bayan kalayo na tuloy pa rin sa pangangaral. Ako,
sa makalumat mabagal kong baptist na pamamaraan. Kaya't di ganong kabilis ako mag-isip. Kaya sino man na may magsasabi sa akin mula noon, isa ka bang mangangaral? Sinasabi ko, hindi po. Mas maingat na po ako. Kaya't ang sabi ng lalaki sa akin sa Philadelphia, doon po gaganapin ang kasunod na pagtitipon na idaraos sa international. Inaasahan ako mangusap ng ika-29. Ako magpapasimula ng pagtitipon sa ika-29 para kay Dr. Brown at sa marami pang mga kapatiran. Sa Philadelphia po ito, magsisimula yun ng ika-29 ng buwan na ito. Pribilehiyo para sa akin na pasimulan ang pagtitipon ng sa gayon at magpaunlak ng 2 agahan para sa kanila. Sabi nga nung isang lalaki, anong dahilan at lagi kang sumasama-sama sa mga businessmen? Hindi ba't mangangaral ka? Sabi ko, bueno, isa akong negosyante. Sabi ng lalaki, bueno, ano namang negosyo ang pinasok mo? Tapos sabi ko, sa negosyo ng assurance. Medyo mabilis lang yung pagkakasabi ko, kaya di niya nakuha agad yung ibig ko sabihin. Kita nyo, di niya nakuha yung sinabi ko. Di ko sinabing insurance, sabi ko assurance. Sabi niya, bueno, ikinatutuwa ko na malaman niyan. Sabi niya, sana man ang punong himpilan ng kumpanyang ito. Sabi, anong klaseng insurance naman yan? Sabi ko, eternal life. Sabi niya, di ko pa yata naririnig yan. Saan ang punong himpilan yan? Sabi ko, sa kalwalhatian. Kaya kung meron man sa inyo na interesado, ikatutuwa kong makipag-usap sa inyo tungkol sa alok na ito pagkatapos ng gawain at naalala ko rin, di pa katagalan, patungkol sa insurance. Sana po walang ahente ng insurance dito. Ang kapatid ko pong lalaki ay ahente ng insurance, siya nga pala sa Prudential. Heto nga na nabanggit ko na noon yung tungkol doon sa munting di magandang kontrata ko noon sa isang insurance minsan. At di kasi nila binasa sa amin yung kasulatang garantiya ng tama. At si tatay ay nagtrabaho ng 10 taon para sa halagang 20 taon na isahan sanang matatanggap ng buo sa akala namin. Nung handa na sanang kunin yung pera, ang halaga po ay $7 at 50 sentimo lang. At ang buong akala namin ay abutin nito ng $100. Pero hayan nga't di ko alam. Ayos lang naman. Maganda rin naman ang insurance kung tutusin po. Di ko ibinababa yun. Mainam kung sa mainam ito. Mangyari pong may kaibigan ako sa insurance o nag-alok noon ng insurance, ang ibig ko sabihin, isa pong lalaki na nakasama ko noon sa pag-ieskwela nung araw. Ang kapatid niya ay sumusulat para sa The Upper Room. Napakainam na ministrong Baptist. Kaya't pinuntahan ako ni Wilmer isang araw. Ang sabi, Billy, bumisita ako rito para kausapin ka sana tungkol sa insurance. Sabi ko, bueno, Wilmer, sabi ko, sasabihin ko nga sa iyo, mainam tayong magkaibigan maski nung araw pa. Sabi ko, at yan nga, sabi ko, kung gusto mong makipag-usap tungkol sa lagay ng panahon, o ano pa mang iba, sige, maski tungkol pa sa biyahe para mangisda o kung ano, sige, handa ako makipagkwentuhan tungkol dyan. Pero, ngayon ang sabi niya, bueno, sabi, kailangan mo ng insurance. Tapos sabi ko, may assurance na ako. Tapos sabi niya, pasin, kung ganoon si Jesse, ang kapatid kong ang lalaki, nabentahan ka na pala niya ng isang alok ng garantiya. Sabi ko, hindi. Tapos, tinignan ako ng may bahay ko na parang mapagkunwari ako, kita nyo? Dahil alam niya na wala naman talaga akong insurance. Kaya tumingin siya sa akin. At ang sabi ko, sabi ko, may assurance na ako. Sabi, ano naman yon? Tapos, ang sabi ko, pinagpalang katiyakan, si Jesus ang tangan. Damang-damang ngayon pa lamang, banal na kalwalhatian. Ako'y tagapagmana ng kaligtasan, sa Diyos meron ng katubusan. Sa kanyang espiritu ay isinilang, sa kanyang dugo ay hinugasan. Sabi niya, Billy, sobrang inam niyan, pero di ka naman yan mailalagay sa libingan. Sabi ko, pero hahanguin naman ako nito. Di ko ninaalala yung mailagay doon. Yung mahango mula roon ang inaalala ko. Mga kalalakihan sa pagninegosyo, patuloy pa rin po ang pag-aalok ko. Kung gusto niyo pong pag-usapan ng bagay niyan kasama ako, kinagagalak ko na gawin yan para sa inyo. Pero sadya ng napakainam na bagay ang magkaroon ng pagbubuklod. Naniniwala ako na nakasulat yan mismo sa kasulatan. Napakabutit, napakaligaya na ang magkakapatid ay magsitahan na magkakasama sa pagkakaisa. Ito'y parang mahalagang langis na nasa balbas ni Aaron na tumutulo sa laylayan ng kanyang suot. May kung anong mainam na bagay talaga sa isang pakikipagbuklod. Ang Diyos ay nag-iisa doon sa pasimula. Siya'y nag-iisang Diyos. Hindi ba nga siya Diyos kung tutuusin sa pasimula? Alam niyo po ba yon? Hindi kasi maaari. Ang Diyos ay isang pinag-uukulan ng pagsamba sa salitang Ingles. Kita nyo? Dahil siya'y Elohim, ang mag-isang kusang nabubuhay ng walang hanggan. Di pa nga siya Diyos kung tutuusin. Pero nasa kanya na ang mga katangian.
Kagaya na lang na kayo po'y may kaisipan. Kita nyo? Ang inyong kaisipan, kinakailangan kong makita ang isang bagay. At pagkatapos, iisipin ko ang isang bagay. At pagkatapos, sasalitain ko. At ang isang salita ay isang kaisipan na naipahayag. Kaya, sa pasimula ay ang salita. At ang salita ay sumasa Diyos. At ang salita ay nahayag. Kita nyo? Nagkaroon ng kahayagan. At ngayon, mahambing nga ang lahat. Katulad na lamang na tayo po'y naipanganak na muli, nakamit natin ang buhay na walang hanggan. Kung kamit nga natin ang buhay na walang hanggan, mangyaring nag-iisa lamang ang anyo ng buhay na walang hanggan. At yun ay ang Diyos. At tayo mga bahagi niya. Ngayon, pwede ko ngang ipangusap ito ng pagganito sa mga Kristiyano. Tayo'y mga bahagi. At si Jesus ay pumarito bilang isang manunubos. Ilan ang naniniwala riyan? Ang pagtubos, hindi nga ibig sabihin niya na ilumikha ng bago. Ibig sabihin ng pagtubos ay ipanumbalik kung ano yung meron na noon. Kita nyo? Kaya ano pang ikinatatakot nyo? Kita nyo? Ang lahat ay naroon mismo sa kanyang mga kamay. Hindi mali ang pagtiktak ng orasan. Lahat ng bagay ay marapat lamang na umayon sa ganitong paraan at dinadala tayo nito sa pagkakaposisyon na ito. Ngayon, patiwala ako at tunay na umaasa ako na ang bawat isa sa inyo na narito sa umagang ito, na di pa miyembro ng mainam na pagbubuklod na ito, na makipag-usap kayo sa mainam na lalaking ito rito. Ako po'y nakipagkamay sa kanya nito lang, ang presidente po ng sangay na ito. At pagtibayin niyo ang sarili niyo. Sinabi mismo ni David na pinagtibay niya ang kanyang sarili laban sa kaaway at sa inyo na kalalakihan na naisin nyo na gawin ang lahat ng makakaya nyo para pagtibayin ang sarili nyo laban sa kaaway. Naparito tayo bilang full gospel na magkakapatid, kita nyo? Tayo mismo'y nananampalataya rito. Tayo kumilos nga at humayo sa labas at takain ng ilan pang mga kapatid at dalhin sila papasok. Sila man ay full gospel o hindi, at dalhin natin sila sa ating mga pagtitipon at manalangin po at gawin ang bahagi natin para pagtibayin pa ng lubos ang katawan ni Kristo at sa ganoon ay napagtitibay natin ang mga sari-sarili natin. Ang Diyos ay sumainyo, tulungan kayo, anumang oras na ako po ay magiging pakinabang sa inyo, ipaalam niyo lang sa akin. Ngayon, halina kayo, bago tayo dumako sa salita, di ko po gustong panatilihin kayo rito ng matagal. Ako po'y medyo, gaya nung nabanggit ko na kanina, ako'y medyo mabagal, alam nyo, at parang ang kinakailangan ko po mismo na mag-isip ng mabagal at ang isip ko ay di ganun kaalisto kung tutusin. Kaya kinakailangan kong lubusin ang oras ko at wala naman ako sariling nalalaman maliban sa kung ano mismo ang sabihin niya sa akin na sabihin at kaya ako'y nalalagay sa alanganin ko minsan. Pero naisasalba rin naman ako palayroon ng maraming beses kaya sinasabi ko lamang kung anong sinabi niya. Pero bago tayo dumako doon sa salita, dumulog lamang tayo sa may akda. Matagal na rin ang nakararaan. Kasama ko sa pagbibiyahe ang isang sikat na doktor ng divinidad. Marami sa inyo ang marahil nakakakilala sa kanya, kay William Booth Cliburn. At naipapangaral niya ang ebanghelyo sa 7 lengguwahe at pinag-uusapan namin nung panahon na yon ang tungkol sa Diyos at ang kanyang mga katangian. At nangungusap po ako tungkol doon. Sabi, parang brilyante ang Diyos. Kita niyo? At sabi ko, mangyaring itong mga kaloob na ipinapangusap mo. Sabi ko, ang mga ito'y refleksyon ng pag-ibig ng Diyos. Tapos sabi ko, patulad na lang sa Africa, nung kami nga'y yung presidente ng minahan doon sa Kimberley, isa siyang aser doon sa pila. Dinala niya ako noon sa minahan ng mga brilyante sa Kimberley. Abat, makakakita kayo ng ganoon na nakakalat lang sa may kalsada, pero di nyo nga tatangkaing mamulot noon, maliban na lang kung natapyas na yun mismo. Kaya kailangan kasing ang asosasyon ang tatapyas noon. Kaya't ang isang malakit mabigat na brilyante, wala po yung ningas sa loob noon sa umpisa kapag madidiscover niyo yun. Wala po. Kinakailangan na matapyas muna para magkaganoon. At ganoon ang Diyos. At kinakailangan niyang masugatan noon dahil sa ating mga pagsalangsang at mabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Siyang malaking brilyante. At hayan nga na kapag tatapyasan nyo ang isang brilyante, napansin nyo ba? Tinatapyas nyo yon na magkaroon ng 3 sulok at yung araw kapag nasinagan yon ay magpapaaninag yon ng 7 kulay. Kita nyo? At kung titingnan, yung pula sa pula, lilitaw na puti. Alam nyo po ba yon? Ganon nga. Ang pula sa pula, ang dugo nga. Yung pulang dugo'y nakatunghay doon sa isang nakatunghay ang Diyos doon sa pulang makasalanan habang nakatunghay sa pulang dugo na nagpapaging puti doon sa tao. Siya'y nasa puso, kita nyo? At kaya hayan nga doon ang sabi ko, ang Diyos ay natapyasan, natabas,
nabugbog para mapaaninag sa mga sinag na ito sa pagtama nito sa dakilang salita ng Diyos. Kaya't ipinapaaninag kung ano mismo ang Diyos. Tapos ito pong si Ginoong Claiborne ang sabi niya, pero di mo naman ganoong kakabisado ang iyong Biblia. Sabi ko, marahil totoo yan, pero kilala ko ang mayakda ng lubos. Kaya yun po ang mahalagang bagay. Kung kilala nyo ang mayakda, ang makilala siya, maski kabisado mo pa ang buong salita o hindi, sadyang ang makilala lamang siya. Sa pagkakaalala ko, nabanggit yun ni Hudson Taylor sa isang batang-bata pang misyonero isang beses. Sabi kasi nung kabataan, Ginong Taylor, patatanggap ko lang ng Espiritu Santo. Sabi, dapat po ba akong kumuha ng bachelor sa sining? Sabi niya, huwag mong ipaaninag ang liwanag kapag ang kandila ay kalahating upos na. Ipaaninag mo ito kapag ito'y talagang nagniningas pa ng gusto. Tama, sa madaling salita, kung di mo alam ang sasabihin mo, ang sabihin mo ay kung paano ang pagningas noon. Sapat na yun. At kayo na mga full gospel businessmen, ay gawin din nyo ang ganoon. Di nyo kailangang magpahapay na kailangan maging ministro muna kayo. Ipatutuon nyo kung ano mismo ang nagawa na niya para sa inyo. Yan po ang layunin ng pagpunta nyo rito na magbuklod-buklod. Ang ipatutuo kung ano ang nagawa na niya para sa inyo. Yan ang magpapasinag ng liwanag sa iba para sila'y mapagningas din naman doon. Sa ganoon na sisindihan ang mga ilawan sa tabernakulo. Ang sindi ng isa'y nagpapasindi sa iba. Hindi tagalabas na liwanag, na panibagong liwanag, bagkus siya ring liwanag. Ibig sabihin, ang siya ring Diyos para sa lahat ng iyon na nagpapaaninag ng liwanag. Atin na pong kausapin ang dakilang mayakda ngayon habang iniyuyuko natin ang ating mga ulo. Makalangit na Ama, ang makadako po ngayon ng sama-sama sa makalangit na mga dako, heto na pagtatanto namin na ito'y hindi sa gusaling panambahan dahil di maikakatuwa na ang mga kiwanis at ang maraming iba't ibang mga grupo, ang Lions at lahat, nagtatagpo-tagpo rin naman sila sa dakong ito. Pero sa umagang ito'y isang iglesia na may tuturing dahil ang mga kinatawan ng kaharian ay nagkakatipon-tipon na sama-sama. At dama namin, hayat ngayon pa lang, mula sa mga patutuot mga himno, na kami may kamalayan na narito ang dakilang hari, batid namin na narito siya. At ngayon kami, bilang mga anak, sa pag-aalay namin sa iyo ng mga papuri na mula sa aming mga labi, o marahil ay di maayos ang pagkakalahad, Panginoon, mangyaring dahil sa pagiging mga batang anak, pero iyo po itong nauunawaan, na gaano mong pagsikapan namin na gamitin ang aming maayos na gawi at intelektual, maaaring di yun magmumula sa puso, na kung anong bagay lang yun na artipisyal na para maipakita lang, pero heto nga na kapag kami, kung mula sa aming puso ang pag-aalay namin sa iyo ng mga pagsamba na naroon para sa iyo, nakatitiyak po ako na ito'y tatanggapin. Ngayon, itinadalangin namin na iyo pong sadyang bigkisin kami ng tali ng Espiritu Santo. Pagbuklod-buklurin ang aming mga puso na magpisan na sama-sama at mangusap sa amin sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Iyo pong pagpalain ng munting sangay na ito, Panginoon. Pagkalooban ng kalakasan, ako na Panginoon ang nagtanim nito. Akin itong didiligan araw at gabi, na napat wala ritong makaagaw mula sa aking kamay. Dalangin ko, Panginoon, bilang iyong lingkod, na pagpalain mo sila. Pagtibayin mo po sila, Panginoon, alang-alang sa kaharian. Iyo pong pagpalain ang bawat iglesia na kinakatawan sa dakong ito sa umagang ito, at ang bawat individual. At kung meron mang ilan sa dakong ito sa umagang ito na di pa tunay na naliligtas, dalangin ko, Diyos, na ito na mismo ang maging oras na mapagtanto nila na sila'y walang kasapatan para kaharapin ang kamatayan. Nang sa gayon ay matanggap nila ang kaloob na walang hanggang buhay sa pamamagitan ni Jesus Kristo na iyong anak, sapagkat amin po itong hinihiling sa kanyang pangalan. Amen. Ngayon, sa mga pagtitipon, sa palagay ko'y nakapangaral na ako sa inyo ng puspusan at lahat na sa mga pagtitipon, kaya di ako ngayon tatalakay, mangangaral ng pangangaral. At iniisip ko rin na di naman tama na magdaos ng isang pagtitipon na hindi binabasa ang salita at mangungusap ng kaunti sa salita. Kaya heto po na pumili ako mula sa salita rito ng isang munting pagsasadula lang, isang munting kwento. Ilan sa inyo na ipangusap ko na ito ng 2 o 3 beses na, pero sa palagay ko naman ay mainam pa rin itong mapakinggan na makikinig kayo sa akin ng kaunti sa bagay na ito. Ako po'y babasa mula sa aklat ni San Lucas sa 19 na kabanata, sisimulan sa unang talata. Medyo kakaiba ang munting teksto na ito.
Kung iisipin, nababagay ba sa lugar na ito na may pangusap ito? Pero ngayon nga't, ang buong salita ay kinasihan, umaangkop sa posisyon nito. At nagtitiwala ako na kukunin ng Diyos ang salitang ito at ilalapat ito ng tama kung saan ito nararapat sa umagang ito. Si Jesus ay pumasok at nagdaan sa Jericho. Narito, isang lalaki na tinatawag sa pangalang Zakeo at siya isang puno ng mga maniningil ng buwis at siya'y mayaman. At pinagpipilitan niyang makita si Jesus kung sino kaya siya. Hayaan niyong basahin ko po itong muli dahil gusto kong bigyan ng diin ito. At pinagpipilitan niyang makita si Jesus kung sino kaya siya, at kanyang di mapangyari dahil sa maraming tao o sapagkat siya'y pandak. At tumakbo siya sa unahan at tumakyat sa isang punong kahoy na sikamoro upang makita siya, sapagkat siya'y magdaraan sa daang yaon. At nang dumating si Jesus sa dakong yaon, ay siya'y tumingala at nakita siya, at sinabi sa kanya, Zakeo, magmadali ka, bumaba ka, sapagkat ngayon kinakailangang ako'y tumuloy sa bahay mo. Idagdag nawa ng Panginoon ang kanyang mga pagpapala sa pagbasa nito ng kanyang salita. Itong lalaking ito, munting tauhan. Ang tagpo natin ay magbubukas sa Jericho. Ngayon, ang Jericho ang pinakamababang siyudad sa Palestina, at naroon yun sa may lambak. At ang Jerusalem ay naroon naman sa bundok, sa itaas ng burol. At kung mapapansin nyo, si Jesus, nung maparito siya sa lupa, ibinigay sa kanya sa kalagitnaan ng mga tao ang pinakamababang pangalan na may bibigay. Sa pagparito niya, hayat siya raw si Beelzebub. Hayat yun ang pinakamasamang pangalan na may babansag nila sa kanya. Yun nga'y Diablo, manghuhula, masamang espiritu. Pinaparatangan nila ang kanyang gawa na masamang espiritu raw. Hayat ang iglesia na di handa noon para tanggapin siya, binigyan nila siya ng kakilakilabot na pangalan, Beelzebub. At pumarito siya noon sa pinakamababang kapanganakan na maaring may panganak sa pamamagitan ng isang pobreng nanay, ni wala man lang dako na maihigaan sana para isilang ang sanggol na ito. At yung basahan niyang lampin, gaya nga ng pagkakakwento sa atin, ay doon hinugot mula sa pamatok ng isang baka na yun ang ipinambalot nila sa kanya doon sa may sabsaban, sa mabahong sabsaban, sa mismong pinagdudumihan sa loob ng sabsaban. At yung sabsaban ay di man lang disenteng sabsaban, munting kuweba lang sa gilid ng burol. At nakiugnay siya sa pinakamababa, pinakamahirap na mga tao. At tinanggihan siya ng pinakamatataas na sosyedad. Tinanggihan siya ng kanyang sariling bayan. Ang dapat sana'y nakilala siya ng iglesia, pero di nila nakilala. Hindi kasi sila napaghusay sa salita para makilala sana siya. At natagpuan natin muli na nagpunta siya roon sa pinakamababang siyudad sa Palestina, ang Jericho. Di ko lang maalala kung ilang talampakang mababa yun sa level ng dagat, kaya't mababa talaga. Ibinaba niya ng gusto ang sarili niya na anupat yung pinakamalit na tao sa siyudad ay kinakailangan nitong umakyat ng puno para tingnan siya pababa. Pero ganun nga ang pagtingin ng sanlibutan sa kanya. Itinataw nila sa kanya ang pinakamasaklap na mabigat na kamatayan na maaring kamatayan ng kung sinong tao. Siya'y namatay na isang kriminal. Haya't pinakakahiya-hiya mismo ang pagpatay sa kanya. Tinapak ang lahat-lahat niyang damit mula sa kanya at mangyaring kapag nakakakita kayo ng mga rebulto at kung ano pa, may kapirasong tela na nakabalot sa kanya. Pero niwalang bahala niyang kahihiyan. Hinapak nila ng lahat-lahat ng kanyang damit mula sa kanya. Ipinako siya sa isang krus. Pinahiya, pinakamababat, pinakamabigat na kamatayan na may papataw. Kaya't ipinataw nila sa kanya. At ganon kasi ang pag-iisip ng sanlibutan sa kanya. Pero ganon na lamang ang tingin sa kanya ng Diyos na hayat ibinigay niya sa kanya ang isang pangalan na pinakamataas sa bawat pangalan na may papangalan sa kalangitan o lupa man. Siya po'y itinaas ng lubos-lubos. Ng kanyang luklukan ay lubos-lubos ang kataasan. Ano pat, kinakailangan niyang tumunghay pababa para matanaw ang langit. Ganon ang tingin sa kanya ng Diyos. Sigurado ako na ganon din ang ating pagtingin sa umagang ito. Siya nga rin, yun nga'y mas mataas pa sa bawat pangalan. Mataas pa sa bawat pangalan na may papangalan. Ano pat ang buong pamilya sa langit at lupa ay pinangalan ng Jesus. At sa pamamagitan ng pangalan na ito, bawat tuhod ay luluhod mismo
at bawat dila ay ipapahayag ito. Kaya't si Zakeo ay isang negosyante sa siyudad ng Jericho. At di naman din may kakaila na siya'y mainam na tao sa sarili niya. Siya ay, sabihin na lang natin na sa tingin ko, mainam din naman siya. Kahanib siya sa kung anong simbahan, kaysa sa mga denominasyon nung panahon niya. Sabihin na lang natin na isa siyang Pariseo. At siya, hayan nga't, di siya sumasang-ayon sa pananaw ng kanyang may bahay. Sabihin na lang natin ang pangalan ng may bahay niya ay Rebecca. At di talaga siya sumasang-ayon sa pananaw ng kanyang may bahay, dahil ang may bahay niya'y naniniwala kay Jesus. Naniniwala ang may bahay niya na si Jesus ay kung ano mismo siya, ang Mesiyas, dahil nakita niya siya na ginagawa mismo ang tanda ng Mesiyas. Ang babae, sa pagiging Hebreo niya, ang mga Hebreo ay nakamasid sa mga tanda't mga propeta dahil yun ang kanilang mensahero. Yun ang dahilan kung bakit di nila mapapalampas na makilala siya dahil siya nga'y darating na anak ng tao. Basahin niyo pa ang ibang bahagi ng pakipag-ugnay rito kay Zakeo, sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawala. Siya ang anak ni Abraham. Noong akusahan nila siya na kesyo nakikisama sa mga makasalanan, mangyaring ang dapat sana'y naunawaan nila yon pero hindi. Tangan-tangan kasi nila yung teolohiya nila ng kailangan mamuhay ng mabait at maging mabuting mamamayan at kung ano pa. Pero di nila naunawaan kung ano ba talaga ang kanilang magiging Mesiyas. Alam niyo ba na maaring maulit yan muli? Maaring ang mangyari yan ng ganoong-ganoon na lang na pwede natin itong maunawaan ng mali sa kung anong paraan. Ngayon, may isang paraan lang para makasigurado. Yun ay ang alamin kung ano siya. Mangyaring ang sinasabi ng kasulatan, siya ay siya pa rin. Saliksikin niyo nga kung paano niya iahayag ang sarili niya sa huling panahon. Nakasulat yun. Kita niyo, hindi niya gagawin ng ano pamang bagay maliban na ihayag niya muna yun. Sinabi niya yun mismo sa kasulatan. Wala siyang ibang gagawin maliban sa kanyang pagpapahayag sa kanyang mga lingkod na mga propeta, at kanya na itong naihayag. At ito ang kanyang propeta. Ito ay isang aklat ng propesiya. Ito ang kumpletong kapahayagan ni Jesus Kristo, dulo sa dulo. Walang may dadagdag o may babawas mula rito. At kinakailangan natin saliksikin ito at makita kung anong panahon na tayo nabubuhay, dahil baka mahulog tayo sa sirang bitag na yon. Kaya heto't nakita natin na nung panahon na yon, na itong si Zakeo, itong munting tauhan natin sa umagang ito, itong negosyating ito ng Jericho, tayo, siguro'y miyembro pa siya ng Kiwanis kung may gano'n na noon, o kung ano naroon na kapareho ang estado noon. Siya po marahil ay miyembro ng kung anong sikat na kapisanan doon sa Jericho. Hindi may kakaila, talagang katangi-tanging tao ng kanyang panahon at kaanib siya sa iglesia. Pero ang masamang bagay na natunghayan natin, kaya't pumanig siya sa modernong opinyon, sa popular na opinyon, patungkol kay Jesus. At samantalang si Jesus ang salita, at ang salita na nahayag ay si Jesus. Kita nyo? At mangyaring pumanig siya roon sa panig ng popular na opinyon na si Jesus daw ay di naman talaga propeta, na siya ay kung sino lang na ayaw ko po sanang sabihin ng salita na ito gaya ng tawag natin dito sa panahon ngayon. Pusoy-puso yan na kung anong pagkukunwari lang. Pero nakita nyo, kayang-kayang nga ni Satanas na gayahin nyo ng animoy yun na yun talaga na ano pat mahirap malaman kung alin ang tama o mali. Sinabi ni Jesus na gano'n ang mangyayari sa huling mga araw, puno ng panggagaya na katulad ni Jannes at Jambres na kumalaban kay Moises. Alalahanin nyo, yung dalawang lalaki na yun ay kayang-kaya nilang gawin ng anuman na gagawin ni na Moises at Aaron. Pero ang tanging bagay na may kapahayagan si Moises, at siya'y napatotohanan. Bueno, di siya naparoon, sina Jannes at Jambres, para ilabas nila ang mga alipin. Si Moises ang pumaroon sa pangalan ng Panginoon, para ilabas ang mga alipin, kita nyo, dahil yun mismo ang nasusulat. Sinabi nila kay Abraham, ang iyong binhi ay magiging taga-ibang bayan ng 400 taon, subalit akin silang ilalabas. Kaya si Moises ay may ganito ang sabi ng Panginoon. Pero magagawa nga nilang gayahin ang anumang kaloob na kaya nilang magaya't magawa. Yamang nalalaman nila ito, hindi nila inalintana ang mga gumagaya, na natili sila mismo roon sa salita. Diyos ang nagpatunay sa huli. At alam nyo ba na sinabi niya na ganoon ang mangyayari sa huling mga araw? Kung papaanong sina Jannes at Jambres ay kumalaban noon kay Moises, gayon din ang mga taong ito na mahalay ang pag-iisip laban sa katotohanan.
Ganun nga, kita nyo? Kaya't mga panggagaya mismo, kaya talagang nililito nito ang mga tao. Kung minsan, napagsasalitaan mo sila ng malakas, pero haya't di nga yun dahil sa di mo sila gusto, dahil ngayon sa may malasakit ka sa kanila. Ano kaya kung may yung anak niyong lalaki na maliit pa ay nandun mismo sa gitna ng kalsada, at paglabas mo dun haya't sasabihin mo kaya, bunso, anak, sa tingin ko, huwag ka dapat dyan. Aba, baka sabihin pa niya, umalis kayo't huwag kayong makialam. Ang ibibigay niyo nga sa kanya'y, ano na nga uli yung tawag doon? Katulad nung ibinibigay sa akin ng tatay ko, isang posterior protoplasm stimulation. Ganun po ba? Ganun po ba ang bigkas doon? Yun ang kailangan ng bata. At kaya yun ang dapat ibigay minsan sa iglesia. Di dahil sa di nyo gusto si bunso, kundi dahil sa may tunay na malasakit kayo kay bunso. Kita nyo? Ang pag-ibig ay nagwawasto. Kaya't si Jesus ay di masama sa kanila. Iniibig niya sila at kinakailangan niyang iwasto sila. Heto nga't nasumpungan natin ang maliit na lalaking ito at si Rebecca na kanyang may bahay, at ang babae ay naniniwala na siya'y isang propeta. Ang propeta, dandang taon silang walang propeta. Alam nila na ang kasunod na lilitaw sa eksena, ang kasunod na tunay na propeta ay siya na. Kita nyo? Alam nila na darating at darating yun dahil naipropesiya na yun. Hayan nga't ang mga propeta ay lumubay at pagkatapos siya'y dumating sa eksena. At nakita ng babae ang tanda ng pagka-Mesiyas. At batid niya na yun nga ang salita. Kita nyo? Kanya mismong nasa liksik yun. Heto't ang pagsasadula natin ay magsisimula rito. Yung gabing yun ay marahil masama para sa munting lalaking ito. Gabi yun ng bagabag, kaya't di siya makatulog. Siya'y pagulong-gulong sa unan niya buong gabi. Marami sa atin ang alam ang ganyang klaseng mga gabi. Kita nyo, alam ni Rebecca, may koneksyon siya sa mga lagad at iba pa. Alam niya na si Jesus ay magtutungo roon sa siyudad sa kasunod na umaga, at ganun na lamang ang interes niya ng kanyang asawang lalaki na gusto niya mismong maiharap siya ng harap-harapan kay Jesus. At ang isang tao kasi kung tatayo siya ng harap-harapan sa kanya, may kung anong bagay na naibubunsod yun sa iyo. Siya kasi di basta kung sinong tao, naiiba siya. At hinahangad nung babae ng asawa niya'y makita siya, makita ang gawa niya, at mapagtanto na siya mismo ang Mesiyas. Gayong nasabi na ng mga saserdote at ipaparoon, wala namang mapapala riyan, peki yan. Isa lang yung kunwa-kunwari yan, pero ang babae naniwala, kaya hayon siya't nananalangin. Ngayon, Rebecca, kung may paghahangad po kayo ng negosyante niyong si Sakeo, ay maiharap mismo sa harapan ni Jesus. Magsimula kayong manalangin, mababagabag siya. Mangyaring palapit na ng palapit ang oras. Kaya't yung kasunod na umaga, si Jesus ay magdaraan sa daang iyon. Kaya bumagdamag na yung lalaki di mapakali doon sa higaan, at siya balisang-balisa talaga. At ang babae, nakahiga roon, nananalangin. At di nga may kakaila na nung gabing yun, nung pagising nila, sabi ng babae, salamat sa iyo, Panginoon. Alam ko na may ginagawa kang pagkilos sa kanya. Ngayon, kapag nakikita nyo nang ang sakeo nyo ay di mapakali, sabihin nyo lang, salamat sa iyo, Panginoon. Ikaw po'y gumagawa na talaga ng pagkilos sa kanya ngayon. Kapag nakikita nyo siyang irritable na talaga, na pinagbabawalan na kayong magpunta roon sa simbahan kahit kailan, kita nyo? Lumayo ka sa mga taong yan. Huwag ka nang magpupunta doon kahit kailan. Wala namang kwenta yan. Konting tiis na lang. Ang Diyos ay kumikilos, kita nyo? Ganun ang pamamaraan niya ng paggawa rito, kita nyo? Yung tao nga'y mababagabag ng gusto na di na niya matiis yun. Heto nga't nasumpungan natin, nung sumunod na umaga, sobrang aga pa, itong munti nating tauhan ay tumayo na mula sa higaan at bumaling na roon at nagayos na ng sarili niya at isinuot ang pinakamainam niyang damit, alam nyo, yung pinakamainam niyang balabal na meron siya, at inayos ang balbas niya at sinuklay ang buhok niya. At sinilip nga siya ni Rebecca na naroon pa noon sa ilalim ng kumot at nakita niya ang asawa niyang lalaki. Alam niya na nung mga oras na yon ay may kung anong bagay na nangyayari. Heto't pasimpleng dumungaw ang lalaki doon sa may bintana at tumingin pa nga tiningnan kung nakatingin kaya ang asawa niyang babae kung gising ba. Hindi, tulog pa. Yun ang naisip niya. Itinaas niya ang kortina at tumingin at magumaga na noon. Kaya inihanda na niya ang sarili niya. Kita niyo, kapag mananalangin kayo para sa isang tao, may bagay na mangyayari at mangyayari. Doon nga tayo nabibigo mga kaibigan, sa di pananalangin. Pananalangin pa naman ang pinaka-importanting susi. Humiling
at inyong matatanggap, hindi kayo tumatanggap dahil di kayo humihiling. Di kayo humihiling dahil di kayo sumasampalataya. Humiling kayo ng sagana, nang sa gayon, ang inyong kagalakan ay mapuno. Humiling at manampalataya na natanggap nyo na ang bagay na hinihiling nyo. Pagkatapos manghawakan doon, huwag niyong bibitawan. Kung pangako yun na nasa Biblia at ipinahayag yun sa inyo na ipagkakalob yun sa inyo ng Diyos, panghawakan nyo. Ganoon niya yun nakamit. Nahayag sa kanya ng Sakeo niya ay maliligtas, kaya pinanghawakan niya. Tapos nung palabas na siya sa may pintuan, ang sabi ng babae, Sakeo, bakit parang masyadong maaga ang gising mo ngayong umaga? Sabi niya, mahal, naisip ko lang na ako, alam nyo, pwede niyong ibigay ang lahat ng uri ng palusot sa kayo. Naisip ko lang na mainam siguro kung maglalakad-lakad ako sa labas at lalanghap ng sariwang hangin. Alam mo, siguro'y mag-aayos ba siya ng ganoon para lang sa ganong bagay? Alam nyo? At alam naman ng babae na may kung ano. Kaya hayun nga na lumakad na siya palabas, lumingon pa sa bahay nila, alam nyo, habang papalabas siya sa kalsada, tumingin pa sa likod. Yung babae nakasilip doon sa uwang, alam nyo, nakatingin kung anong gagawin nito. Alam na niya nung mga sandaling yon. Lumuhod ang babae, sabi, Salamat sa iyo, Panginoon. Nananampalataya ako na lutas na't tapos na ang lahat. Naibunsod natin na kumilos siya. Kaya kung naipabunsod nyo ang inyong Sakeo na siya'y magtungo dito sa pagtitipon sa umagang ito, siya'y kumikilos na. Nakaupo na siya marahil sa dako rito. Kaya may pagkilos na sa kanya. Naibunsod natin na kumilos siya ng ganoong pag-usad ano't anuman. Kaya lumabas na yung lalaki, patingin-tingin sa likod, tinitingnan kung may nakamasid sa kanya, alam nyo. Sabi niya, ngayon, alam nyo ba kung anong gagawin ko? Sige po't bumaling naman kayo doon sa iniisip niya ngayon. Ang asawa kong babae napapaniwala sa naturingan lang na propeta ng Galilea. Gayong ang aking saserdote at pastor ay sinasabi sa akin, walang ganyan sa mga panahong ito. Lahat ng mga himala at mga bagay-bagay ay kung anong panlilinlang lang, walang mapapaala doon. Alam niyo ba kung anong gagawin ko? Magpupunta nga ako roon at sasabihin ko sa kanya ang saloobin ko. Kaya't ibubunsod nga noon na ako'y magiging katangi-tanging bida sa siyudad na ito. Nakikita niyo. Kapag nasabihan ko na siya ng harap-harapan niya, yun nga ang gagawin ko. Kaya lumakad na siya. Sabi, ngayon, doon siya sa timog na bahagi papasok. Hindi, o doon sa hilagang bahagi pala, magagaling ng Jerusalem. Siya, mula Dan patungong Beersheba, magtutungo rito. Sabi, magagaling nga siya ng Jerusalem. Kaya doon ako sa pintuang bayan sa Hilaga pupunta. Sasalubungin ko siya pagdating niya. At tatayo ko roon at tititigan ko siyang maigi. At pagsasabihin ko siya ng kung ano ang nasa saloobin ko. Gaanong karaming Sakeo ang mayroon sa panahong ito nang sinasabi patungkol kay Jesus sa pagtitipon. Kaya't puro holy roller lang yan. Walang mapapala. Kapag nakita ko ang tao na yan, ganun nga gagawin ko. Kita nyo? Kaya pumaroon na siya sa may pintuang bayan. Pero ang kakatuwang bagay po, alam nyo, inisip na niya na pupwesto siya sa pinakamainam na pwesto doon sa may pintuang bayan. Sasabihin niya sa kanya na isa siyang negosyante, nakasapi siya sa Kiwanis, siya'y kasapi sa mga asosasyon at lahat ng sororidad ng syudad, na siya isa sa mga opisyal doon, at katangi-tangi siya at ginagalang, isa siyang disenteng mamamayan, at kung tutuusin, gusto niyang sabihin sa kanya na di na niya kailangang magpunta doon sa bayan na yon, dahil napakarami na nilang mga mangangaral at napakarami ring mga kaiglesyaan. Di nila kailangan ng kanyang pangangaral sa lugar na yon. Kaya lumakad na siya ng may pagmamalaki sa may kalsada at yung munti niyang dibdib ay nakaliyad pa. Alam niyo, ayan nga, baka gawin pa siyang diakono ng rabay kung gagawa nga sila ng bagay na tulad noon. Kaya nagtungo na siya roon sa may pintuang bayan. Pero ang kakatuwang bagay nga, alam niyo, na sa kung anong kadahilan ay may bagay na kakaiba. Kaya't saan man magpunta si Jesus, may ilan at ilan na naroon para makinig sa kanya. Kita niyo? At bago siya makasapit doon, sila'y nakarinig ng pagkakaingay. At nagsisiawitan sila doon ng lahat ng sari-saring mga kanta at luwalhati sa Diyos ng kaitaas-taasan. At ayun nga roon, ang lahat ng maiinam na mga himnong ito na inaawit nila at may paghiyaw at pagsigaw. Hindi ba't kakatuwa na saan man naroon si Jesus, lagi pong may malakas na pagkakaingay sa tuwina? Kita nyo, sadyang, alam nyo, pumasok siya minsan sa templo at, isang araw, doon sa may Jerusalem pala, at nung pumasok na siya, ang mga tao'y bumali ng mga palmera at naghihiyaw. At doon din ay nakatayo sila na magagaling na mga propesor ng mga sosyedad at mga bagay-bagay at mga saserdote at ang sabi, patahimikin mo naman sila. Ang sabi niya, kung mananahimik sila, ang mga bato ang magsisihiyawan dali-dali. Kita nyo? May paghihiyawan kapag siya ay naroon. Ganon nga. Alam nyo,
Noong araw, kapag si Aaron ay papasok doon sa Shekina, sa harapan ng Shekina, siya nga'y kinakailangan na mapahiran. At siya yung damit niya ay dapat may nakasabit na prutas na granada at isang kampanilya. At yun lang kasi ang tanging paraan para malaman nila na si Aaron ay buhay pa kapag naririnig nila yung ingay. At heto na iniisip ko na yun lang ang tanging paraan para malaman ng Diyos kung tayo ba'y buhay o hindi. Kapag may maririnig kayo na pagkakaingay, sa ganun yung malalaman ng patay kung may bagay na nangyari doon. Kaya sa ganun nila nalalaman kung siya'y buhay pa o hindi na, sa pamamagitan mismo ng ingay na nalilikha. Kaya hayon na nga't narinig ni Sakeo ang lahat ng pag-iingay na yun doon. At kaya nung pagsapit niya roon, yung pintuang bayan ay punong-puno ng mga tao. Kaya abot pa mismo sa mga pader at lahat. At si maliit lang na tao kung tutuusin. Kaya naisip niya, paano ko siya makikita? Tiyak na marami mga holy roller ang aaligid sa palibot niya na hindi ko siya makikita. Kaya mabuti pa, sabi, alam ko naman sa sarili ko na di ko siya makikita rito dahil napakaliit ko. Pero alam ko na magpupunta siya roon sa kalaban ko sa pagnenegosyo na doon siya manananghalian. Kaya di ko lubos makita kung tunay na siya lalaki na nakaangat ang pag-iisip. Doon siya sa lugar ko magpupunta sana, sa restaurant ko, pero magpupunta siya roon kina Lavinsky. Kaya't wala po sanang Lavinsky rito. Pero ganun talaga, doon siya sa restaurant ng kalaban ko pupunta. At kung tutusin, mas masarap naman yung iniahain kong pagkain at bakit kaya ang taong gaya nun? At si Rebecca pa nga'y miyembro doon sa iglesia niya. At pagkatapos magpupunta siya sa lugar na gaya nun? Bueno, sabi niya, alam ko na. Magpupunta ako roon sa pinagkrukrusan ng Hallelujah Avenue at Kalye Kalwalhatian. Dadaan siya sa gawing yaon. Siya nga, doon mismo, sa kalye ng siyudad, kung saan magkrukrus ang Hallelujah Avenue at Kalye Kalwalhatian. Masusumpungan niyo siya sa tuwi na sa dakong yon. Kaya iniwan niya yung siksikan ng mga taong naroon at nagmadali siya sa dakong yon. At sa isip-isip niya nung mga sandaling yon, ayan pangat maayos ang forma niya at sabi, ngayon, kapag dadaan siya sa panulukang ito, sasabihin ko talaga sa kanyang saloobin ko, dadaan siya sa gawing ito. Kaya aking kapag dumaan siya. Tapos bigla niyang naisip, naku pala, baka sumunod naman sa kanya yung madla. Tatwi na nga ang pagsunod nila. Kung saan naroon ng sariwang karne, doon nagkakatipo ng mga agila, hindi ang mga manok na ibong panglupa lang. Yung agila na panglangit ang nagkakatipon sa sariwang karne. Yung manok ay pinsan-pinsan niya, alam nyo. Yung manok ngay nakaapak lang sa lupa, kung saan ang mga dagat lahat ay pwede siyang kainin. Pero ang agila ay naglalagay ng pugad niya doon sa may taas ng punong kahoy na walang kahit ano ang makaaabot. Hindi sila magagambala ng mga insekto. Mataas ang lipad nila. Ngayon, yung mga hayop na kumakain ng hayop at mga daga at kung ano pa'y, di sila magagambala. Siya kasi isang agila. Ang gusto nila ay pagkain ng agila. Ito nga yun. Alam nyo, si Jehovah ay isang agila mismo. At ang tawag niya sa atin ay mga inakay na agila. Ang kanyang mga propeta ay mga agila. Nagkakita, mataas talaga ang kayang liparin ng agila. Walang kahit ano pang ibang ibon ang kayang makasunod sa kanya. Hayan nga't kung susubukan siyang sundan ng lawin, magkakalas-kalas ang katawan niya. Ganon nga. Yan nga ang problema sa panahon ngayon. Napakarami ang sumusubok na manggaya. Yun nga'y malalantad din. Lumipad ka man ng mas mataas pa, ang lahat ng mga balahibo mo'y maglalagas. Tama, babagsak sila sa lupa. Ilalahanin nyo, siya'y dapat isang ibon na espesyal ang pagkakayari. At ang tao na susunod sa salitang ito ay kinakailangan na espesyal din ang pagkakayari. Diyos ang may yari, hindi ng seminaryo. Kaya makikita nga natin na kung tataas pa siya ng tataas, kung di naman kakayanin ng balahibo niya na kumapit, ano nga mabuti ang may dudulot nun sa kanya? At isa pang bagay, kung siya'y tataas doon, ano nga kung tataas siya roon at bulag naman siya at di nakakakita ng ano? Kita nyo? Kinakailangan na may espesyal na mga mata rin siya, kita nyo? Para may kamalanan siya kung ano ang ginagawa niya roon sa itaas. Ganun po ang mga agila ng Diyos. Kung tataas ka pa ng mas mataas, mas malayo ang tanaw mo na sa pagbalik mo, kaya't paunang masasabi mo kung ano mismo ang napipintong mangyari. Naunawaan niyo po ba? Sa palagay ko'y naunawaan niyang maigi ng itim na kapatid na lalaki na narito sa magang ito. Kita nyo? Ngayon, pansinin. Tapos nakita natin yung sinabi niya, kung tatayo naman ako rito, yung grupo na yun na nagkakaingay, abay, di niya maririnig ang sasabihin ko. Tuloy-tuloy yung sigawan nila at mga pagkakaingay, kaya yung pagsasalita ko sa kanya ay di yun tatalab. Mainam yun. Kaya hayat ang sabi, pero alam niya kung anong mainam gawin? Sasabihin ko kung ano mismo ang gagawin ko. May puno ng sikomoro na nakatayo roon. Kaya't aakyat ako roon sa itaas ng puno ng sikomoro, at sa pagdaan niya, makikita ko siya. Tapos, magpapakita ako roon sa isa sa mga sanga na naroon at sasabihin ko sa kanya kung ano ang dapat kong sabihin sa kanya at makikilala niya na ako si Sakeo.
miyembro ng mainam na denominasyon sa dakong ito. Sasabihin ko sa kanya kung saan ako kasapi at kung ano ang saloobin ng saserdote ko tungkol sa kanya. Bueno, ganun nga ang naisip niyang magandang plano. Tumingin-tingin siya sa paligid at naisip niya, ngayon, ang kasunod, kaya't yung unang sanga pala ay mga nasa 10 talampakan ng taas. At nasa 4 na talampakan lang ang taas niya. Kaya papaano niya akyatin ang sobrang 6 na talampakan? Kita niyo? Kaya nag-isip siya ng paraan para makakyat siya roon. Wala pong ibang paraan para siya'y makasampa roon. At kinakailangan niyang makakyat ng puno na yon. Kaya tumingin-tingin siya sa buong paligid at wala ngang naroon kundi, alam niyo, yung taga-kolekta ng basura ay di pa dumaraan noon nung umagang yon. At yung mga lalagyan ng basura ay naroon pa sa gilid. Naisip niya, kung magagawa ko lang na maiusog yung mga basurahan na yun dito, ako nga'y may sapat na akong taas para makasampa ako doon at makakapit sa unang sanga. Pero determinado talaga ako na makita siya. Makikita at makikita ko siya. Alam nyo, may kung anong bagay nga roon, na kung ang isang tao ay naghahangad talaga na makita si Jesus, siya nga'y dumadaan sa pinakapambihirang mga bagay, kita nyo. Pero kita nyo, ang Diyos po ay nakikipag-ugnay sa kanya. Ano yon? Ang mga panalangin ni Rebecca ay nagkakaroon na ng tugon, kita nyo? Bueno, nagpunta na siya roon, at di pa dumaraan ng taga-kolekta ng umagang yon. At yung lalagyan ng basura ay may kabigatan, kaya di niya yun mabuhat. Sobrang late po niya. Mangyaring sinubukan niya, at di niya talaga kaya. May isang paraan lang para magawa niya. At yun ay yakapin niya yun ng mga bisig niya para mabuhat. Pero ang ganda nga ng damit niya noon. Pero may kung anong bagay nga roon, na kung gusto mong makita si Jesus ng gano'n na lamang kagusto, gagawin at gagawin mo ang lahat. Kita nyo? Inyong gagawin ng ano paman, kung ganong katindi ang paghahangad nyo na makita siya. Kaya nagpunta na siya roon at kanyang, kita nyo, si Satanas nga isusubok din na ilayo kayo na magawa niya yon. Ayan din, lahat-lahat ay talagang yahambalang niya. Maglalagay at maglalagay siya ng kasiraan sa daan sa tuwina para ilayo kayo na makita siya. Bubulagin niya ang mga mata nyo ng kung ano naman na magagawa niya. Pero kung ganon na lang kayong kadeterminado, ang Diyos ay gagawa ng daan para sa inyo. Dadaan na siya sa daang ito sa umagang ito. Siya nga rin, huwag niyong hayaan si Satanas na maglagay ng kung anong hambalang sa daan niyo, gaya ng inyong oras at ganito, at importante kasing magawa ko na agad ito. Kayo po'y maupo lang ng tahimik pansumandali. Kaya heto na't bumaba siya roon, yumuko, suot-suot yung maganda niyang damit. Siguradong madudumihan niya ng gusto ang sarili niya. Nayakap na niya yung lalagyan na yun ng basura. Nung mismong sandali na yun, nayakap-yakap niya yung basurahan na yun, at handa na sanang dalhin. Eto na nga na sumulpot yung kalaban niya sa pagnenegosyo dun sa kanto. Ganon din ito rito sa Keo. Ang sabi mo, hindi ka sasama sa grupo na yan ng mga holy roller. Pero heto ka nga. Bueno, eto nga't nahimpil siya roon. Nakatayo, yakap-yakap ang basurahan na yon. Yung mukha po niya ay namula. Bueno, sabi ng kalaban, bueno, tingnan mo nga naman. Eto si Sakeo, yung may-ari ng restaurant na ba't naparito yata. Nagbago na yata ng trabaho. Abat, may bagong posisyon na yata siya. Bueno, alam nyo, siya pala'y nagtatrabaho na para sa syudad. Taga-kolekta na ng basura. Bueno, kung anong bagay talaga roon. Ayan nga, na kung determinado kayo na makita si Jesus, gagawin at gagawin nyo ang anuman. Kumapit lang siya doon at pulang-pulang mukha. Parang namamagang mukha. At ayun na siya, lumakad na't inilapag na yon. Tumingin siya sa paligid, ipinwesto niya yon sa isang gilid. Pagkatapos, sumampa na siya doon sa basurahan at dali-daling pumanhik ng puno. Oho, pasensya na po, di po pala dapat yun ang sinabi ko. Pumanhik, alam nyo, yun po'y, ilan sa inyo nakakaalam kung anong ibig sabihin ng pumanhik sa puno? Bueno, sige po ayos lang, kita nyo, sa madaling salita, umakyat siya ng puno. Tapos, umakyat na siya roon. At ayun na siya. Naupo roon. Pinag-uusapan na rin lang yung gitata. Hayun ang basura na dumikit-dikit na sa kanya. Ang dumi niyang tingnan. At kung minsan, sadyang inahayaan lamang ng Diyos na magkaganon kayo. Amen. May napakinggan po akong ngayong araw, alam nyo, yung bago nilang gawi. Sana di makapasok yung ganon dito sa ating Pentecostal na kalipunan. Dahil yung nakikita ko na unti-unti na yung nakakapasok, nadadalo lang, sigit makipagkamay, tinatanggap ko si Jesus bilang personal kong tagapagligtas. Ang gusto ko po'y makita silang magpapakababa doon sa dambana at mamatay na may pagdidikdik at umahagulgol at tumutulo maging ang laway sa pag-iyak. At alam nyo, kapag kayo'y, noon po'y may mga kabayo kami na inaalagaan at sa tuwing pakakainin nyo sila ng clover, yung tunay na may tamis na clover na may pulot, ang mga kabayo po'y maglalaway. Kaya't kapag palapit na ng palapit kayo sa Kanaan, kayo man ay maglalaway rin ng kaunti. Siya nga, alam nyo,
dahil sa pagkain ng pulot na yon mula sa Kanaan. Kaya heto na't nasumpungan natin siya na nasa ibabaw na ng puno ngayon. Tinatanggal yung basura mula sa kanyang bago pamanding. Di nga niya lubos maisip na magagawa niya yon. Kaya't kung may mananalangin talaga para sa iyo, gagawa kayo ng kakaibang bagay. At mangyaring inaalis na niya yon ng paganoon. At may salupsop pa sa buo niyang tuhod at buo niyang kamay. Nakaupo doon na binubunot niya yon. Sabi niya, bueno, kung di ba namat nanggigitata ako, heto't nakaupo ako rito. Sabi, kaya't ang sabi ni Rebecca, propeta raw ang tao na ito. Ngayon, ako'y maghihintay. Magtatago ako. Kaya naupo siya roon sa pinagsasalubungan ng dalawang sanga. Sadyang ang mainam doon na maupo. At yamang malayo na ang napagdaanan nyo at narating nyo sa umagang ito sa Keo, kayo po'y nakaupo rin kung saan nagsasalubong ang 200, ang inyo at ang sa Diyos. Kita nyo? Nung itambad nyo ang sarili nyo ng gusto para lumabas at makapunta rito sa umagang ito, bueno, ang mga pananalangin nga ni Rebecca ay matutugunan na. Pero hayan nga kayong nakaupo sa pinagsasalubungan ng 200 ngayon, ang daan nyo at ang sa Diyos. Kita nyo? At nakaupo nga siya roon, at sa isip-isip niya, ang sabi ng may bahay ko, siya ay isang propeta. Lahat nitong may kakayahan siyang talusin ang pag-iisip sa mga puso ng mga tao, at ihayag yun sa kanila, at sabihin sa kanila kung ano ba ang suliranin sa kanila. At yung ding Nathaniel, pumaroon at sinabi sa kanya na siya nasa ilalim ng puno sa isang dako. Naku, ako pat, di ko sasayangin ng pagkakataon kong ito. Tatakpan ko ang sarili ko dito sa ibabaw ng puno. Mangyaring nasa puno rin ako, siya nga. At heto nga, na di ako naniniwala na propeta talaga siya. Siya nga, di ko talaga mapaniwalaan. Dahil sinasabi sa akin ng mga saserdote ko na wala naman talagang ganoon ng mga propeta raw. Ni wala kaming ganoon ng daang taon. Ayan nga't, sige po't, naunawaan niya naman na nagsasadula lang po ako rito para magbigay ng punto. Kaya hayon na't, tinipon niya yung mga sanga at hinatak niya papunta sa kanya, sa buong palibot niya, para ikubli ng husto ang sarili niya, sabi. Ngayon, kapag sapit niya dyan sa Hallelujah Avenue mula Hallelujah, liliko sa kalwalhatian. Kaya dyan nga sa kanto, sa pagsapit niya sa gawiryan, sa pagliko niya sa may panulukan, nag-iiwan lang ako ng isang malaking dahon na siwang dito para mabantayan ko at makita siya. Itatakip ko lang. Di niya ako makikita, hindi sa ganitong kataas. At kapag dumaan na siya, at titingnan ko nga siyang maigi, alam niyo ba ang gagawin ko? Ahawin ko ang mga sanga na ito, at pagkatapos na makalampas siya rito, sasabihin ko talaga sa kanyang saloobin ko, sasabihin ko ang tungkol doon sa kanya. Kaya naupo na siya roon ng konti, mga ilang saglit lang, nakarinig na siya ng pagkakaingay. Kalimitan nga'y dumarating si Jesus, kalaki pang pagkakaingay na tulad noon, kaya heto na't sumapit na siya sa may kanto. Kaya siya, ano yung una niyang nasumpungan doon? Laksa-laksa ng mga tao na nagkakatipon sa kalsada. Sabi niya, buti namat narito ako sa ibabaw ng punong ito, para di ako mahalo sa kanila doon. Kaya hayon siya sa ibabaw ng puno, nakaupo doon, talagang tagong-tago, para walang makakilala sa kanya, di malalaman maging ng mga kalaban niya sa negosyo na nandun pala siya sa may ibabaw ng punong yun ngayon. Mangyaring may isang dahon siya roon na hinahawi at para makasilip at ipantatakip uli, at may tatago na siya ng buo. Kaya't iniangat niya yung dahon na yon at ang mga tao'y nagkakatipon doon sa may panulukan. At alam nyo, ayun nga roon si Ginong Jones, dalang anak niya na may sakit. Mangyaring naulinigan niya yung saserdote at yung doktor doon mismo sa restaurant niya na pinag-uusapan nila ang bagay na yon noong isang araw na yung bata'y mamamatay na talaga. May lagnat na di kayang mapahupa ng doktor at wala nang kahit ano para pahupain yun. At yung bata ay bawal na bawal ilabas ng bahay. Pero heto nga, yung nandun mismo yung customer niya. Ano pat, naging panatiko na yata at binalat inilabas niya yung bata sa malamig pamanding hangin ng Marso. At ayun nga, nabalot na balot ito ng kumot. Yung muting bata na 10 taong gulang lang yata. Grabing kapanatikuhan. Kapag magpupunta uli ang lalaki niyan sa restaurant ko, patay na noon ang bata, siyempre naman, sasabihin ko sa kanya, sasabihin ko talaga sa kanyang saloobin ko. Paglaon, tumindi ng tumindi ang pagkakaingay, at lahat sila'y nagsisitakbuhan sa kalsada. Unang-unang ngang natanaw sa kanto ng Hallelujah Avenue sa kanto ng kalwalhatian, nung paliko na sila doon sa kalsada, masusumpungan natin ay isang malakit, matipuno ang pangangatawan na mangingisda na kalbon at ang pangalan ay Simon na sinasabi, "Maaari ba kayo magsitabi mga kababayan?" Tapos, heto rin kasunod ang 11 pa sa likuran niya, sinasabi, "Kung maaari po, sige po, tumabi-tabi lang kayo sa daan. Ang Panginoon namin nagdaos ng matinding gawain kagabi at may ilang bisa na umalis sa kanya at maraming mga pangitayan na nangyari at siya po'y pagod na pagod ngayong umaga at siya'y mag-aagahan. Maaari po bang tumabi-tabi kayo kung maamarapatin nyo?" At hayon na ang pamilya Jones na sumulpot doon, dala-dala yung bata.
At yung malaking mangingisda at ang ilan pa sa kanila ang sabi, tumabi lang po kayo kung maaari, sige na po. Bueno, dala po namin ang anak namin dito na kung walang mangyayari, tuluyang mamamatay siya. Sinukuha na siya ng mga doktor. Maaari niyo po bang pagbigyan kami na kahit patungan lang ang bata ng kamay? Pasensya na po, lahat ng mga tao rito ay nagnanais ng ganyan. Kaya di ko magagawa. Mabuti pong tumabi na lang kayo sa gilid lang po. Parating na siya ngayon. Maaari po bang tumabi kayo sa daan? Kaya heto't nakikinita ko, yung munting nanonood doon sa mataas na dako na kinalalagay niya sa puno, pamasid-masid, at nakita niya si Ginoong Jones at Ginang Jones na lumod na mismo, sa laksa-laksa na mga naroon, sinasabi, Panginoong Diyos, huwag mo po akong lampasan. O mapiling tagapagligtas, iyong dinggin ang aking pananambitan, habang sa iba ikaw ay nananawagan, iyo po akong huwag lalampasan. At nung mapadaan siya roon, puminto siya, at sabi, Ginoong Jones, maaari mo bang dalhin ang anak mo rito? Mangyaring doon pa lang ay kapanipaniwala na. Ganoon din siya sa ngayon. Di siya nagpapa-prayer card. Di kailangan ng kung anong grupo. Ang kailangan kasi mismo ay pananampalataya. Katulad nung bulag na si Bartimeo doon sa kabilang dulo ng pintuang bayan nung paglabas niya roon. 200 yarda ang layo mula sa kanya. Yun po ang distansya. Papaano niya narinig ang tinig ng bulag? Pero, oh, Jesus, anak ni David. Napahinto nga siya nun. Hini po ang kanyang damit. At kaya bumaling siya nagsabi, dalhin niyo rito, kita niyo? At dinala nila ang munting bata roon. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa munting bata. Yun lang ang ginawa niya. Kaunting sandali pa, naibalik na doon sa tatay. At ayun na nga yung bata sa kalsada. Patakbo-takbo na. Lumisa na talaga yung lagnat. Medyo napalambot siya noon ng kaunti. Sabi niya, baka propeta naman talaga siyang totoo. Parang ang naniniwala na siya nung oras na yon. Alam niyo, may mga ganong bagay talaga na tumutulong na magpaniwala sa atin. Dahil siya ang salita ngayon. Hindi ako noon, ako yaon. At nung parating na si Jesus doon sa ilalim ng puno, naisip niya, bueno, linawin niya yung munting dahon, tumingin sa ibaba. Nung pagsapit niya roon sa ilalim ng puno, naisip niya, siya kaya isang propeta? Totoo marahil. Kita niyo? Kinakailangan na may pananampalataya kayo. Siya kaya? At nung dumaan siya sa ilalim ng puno, na ang kanyang ulo ay nakatungo, naglalakad sa kanyang mahinaon na paraan. May kunong bagay talaga, na kapag nakita niyo talaga siya, kayo po'y mababago. Di maaring ganun pa rin kayo sa kung ano kayo noon. Mangyaring nakapakinig na ako tungkol sa kanya. Ganoon din na nakapakinig na kayo tungkol sa kanya. Pero nung makita ko siya, ang kanyang salita, ako nga'y di maaring manatili kung ano ako noon. May kung anong bagay sa kanya na iba kumpara sa iba pang tao. May kung anong bagay sa kanya na iba kumpara sa mga obispo at mga kardinal at mga papa at iba pa. Siya, may kung anong bagay sa kanya na iba. May paghipo kay munting Sakeo. Ang mga panalangin ni Rebecca ay nabigyang tugon. Nung dumaan siya sa ilalim ng puno, sabi, bueno, ako siguro hihingi ng tawad kay Rebecca pagbalik ko. Mukhang patungo na siya sa daan niya papunta kina Labinsky. Ayos lang, kumain man siya sa ibang restaurant. Ayos lang sa akin yun ngayon. Kita nyo? Nakita na niya kasi siya. Mangyari nga, nung sumapit na siya sa ilalim ng puno, huminto siya. Tumingala, nagsabi, Sakeo, bumaba ka riyan. Pupunta ako sa bahay mo kasama mo para kumain ngayon. Kita nyo, alam niya na naroon siya sa itaas. Kilala rin niya kung sino siya. Kapatid na lalaki, kapatid na babae, siya pa rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Siya po'y magdaraan sa daan na ito sa umagang ito. Dumaan siya sa daan na ito sa siyudad na ito. Narito po sa sanlinggong ito at kasama natin. Alam nyo, kung ang Pangulo ay dumating, si Pangulong Johnson ay tumating sa Topeka, itataas nga ang mga watawat, lalagyan ng dekorasyon ang mga kalsada, at tatanggap siya ng malugod na pagsalubong. Pero kung si Jesus ang darating, eto nga na halos walang pumaparoon at para salubungin siya. May mga pulis pang ngaalalay para papuntahin ang Pangulo dito sa siyudad. Pero tayo rito ngayon ay napakaraming bakanting upuan. Nakita niyo ang pagkakaiba? Walang pagpapahalaga ang mga tao na makita siya. Umaasa ako na may Sakeo sa umagang ito. At nung pagdaan niya sa gawing ito, siya mismo yun na kumakausap sa inyo. Si Sakeo nga'y bumaba ng puno, kaya't di mapipigilan ang mga kritiko na sabihin, ang lalaking ito'y makasalanan. Ang sabi niya, Panginoon, kung may kinuha man ako sa pamamagitan ng bandaraya, ibabalik ko yun na makailang daang ulit. Ibabalik ko. At kung may hinuthutan man ako na tao, handa akong iwasto yun. Ako po'y handa. Iyuko na natin ang ating mga ulo. Sakeo,
Handa na ba kayo sa umagang ito? Hindi po ba't mainam kung bababa na kayo mula sa puno? Hindi po ba't mainam na kumilos na kayo? Siya'y magdaraan sa daan na ito ngayon. Magdaraan sa inyong puso. Mangungusap sa inyo. Meron po ba? Habang nakayuko ang ulo natin nananalangin, meron po ba rito na magsasabi, Kapatid na Branham, sa totoo lang po, ako'y may kaunting duda noon. Alalahanin niyo, siya'y relihiyosong lalaki mismo. Ako'y may kaunting duda, pero ngayon nananampalataya na ako. Iyo pong tulungan ako sa di pananampalataya ko, Diyos. Di po paukol kay Kapatid na Branham, dahil wala namang ibang nakakakita kundi sarili ko lang at ang Diyos. Kaya itataas ko ang mga kamay ko at sasabihin ko, huwag mo po akong lampasan o mabining tagapagligtas. Iyong dinggin ang aking pananambitan, iyong gawin akong tunay na mananampalataya, Panginoon. Halika po, magpunta sa aking tahanan kasama ko at mamalagi sa akin pong tahanan. Sa araw na ito, ako'y lalagi sa tahanan nyo. Magagawa niyo bang itaas ang inyong kamay? Sabihin, alalahanin mo po ako, Diyos. Pagpalain ka ng Panginoon, pagpalain ka, at ikaw, alalahanin mo po ako, Diyos. Ikaw po'y sumama sa akin sa pag-uwi sa umagang ito. Nababatid ko na narito ka. Batid ko na natatalos mo ang puso ko. Ikaw po'y nangungusap sa akin ngayon. Nalalaman mo na ang mga bagay na nagawa ko ay mali. Alam mo na gayong kabahagi ako ng full gospel na iglesia. Hayan nga ako napabaya. Di ko nagawa kung ano ang tama. Naisasantabi ko ang mga pagtitipon para sa pananalangin. Marami akong naisantabi. Nakagawa ko ng mga bagay-bagay na sa totoo lang po ay di tinataguyod ng aming pinaniniwalaan. Ako po'y babae, at batid ko na nananamit ako ng di marapat, at pinuputol ko ang buhok ko. Naglalagay ako ng kolorete, at ang dapat sana'y isa akong full gospel na babae, kapatid na babae. Mahabag ka po sa akin, Panginoon. Hangat ko na ikaw po'y sumama sa akin sa aking pag-uwi sa araw na ito. At ako'y mamumuhay bilang isang buhay na ehemplo ni Kristo mula ngayon. Kung nararamdaman nyo ang presensya na yan ng Diyos, sige po't itaas nyo lang ang inyong kamay at sabihin, manalangin ka po para sa akin. Pagpalain ka ng Diyos at pagpalain ka ng Diyos, ikaw. Pagpalain ka ng Diyos, mga kapatid na babae. Oo, makalangit na Ama. Ang ilan po sa mga babaeng Sakeo at lalaking Sakeo ay nagsihawi ng dahon at sumilip. Napagtanto nila na nasumpungan ni Jesus kung saan sila nakatira at kung nasaan sila. Inihayag sa kanila na mali sila. Marami at marami pong mga kamay ang nagsipagtaas. Naway, sumama ka po sa kanila sa kanilang pag-uwi ngayong araw na ito, Ama. Sumama patungo sa kanilang bahay. Tumira sa kanilang mga puso. Naway di nila makalimutan ang umagang ito. Gayong dito po ay ito'y nakakaaliw ang mga bagay na aking at sinikap lang na bumuo ng pakiramdam na nakakatuwa sa mga tao rito na halo-halo. At ngayon, sa sandaling ito na ang punto ay natugaygay na mismo, na yun pala'y para maibunsod sa mga tao na mapagtanto kung ano ang nakatindig na kasama-sama namin sa umagang ito rito. Ang salita na nahayag sa siyudad namin ito sa piling namin, nahayat ang Panginoong Yesus pala mismo, ang salita na nagsalaman, kumikilos sa kanyang sarili sa laman ng tao. Oh Diyos! Nawa po'y makita ito ng pinakamamahal naming mga kaibigan, at sila po'y madala pa ng mas malapit sa iyo. Ikaw po'y umuwi kasama nila. Yan ang muling hinihiling ko, Ama. Samahan ng bawat Sakeo at bawat babae, bawat Rebeka, naway mabatid niya ng mga pananalangin niya ay natugunan na. Amin pong itinatagubilin sila sa iyo ngayon. At nawa sila, nang walang pag-aatubili, tanggapin ka mismo sa kanila pong puso. Kagaya ng ginawa ng munting Hebreo na ito ngayong umaga, gayong nagkamali sila. Sabi, hindi bagat siya man ay anak din ni Abraham? Kaya heto na nakahanda kang umuwi kasama namin, Ama. Dalangin namin na di mo kami iiwan. Sumama ka po sa amin mula sa agahan habang kami po'y nakaupo sa dako rito sa umagang ito at nakatingin sa isa't isa na nasa kabila ng hapag. Masaya, may katuwaan, nakikipagkamay sa isa't isa at may paggiliw sa isa't isa kung papaanong sadyang ganoon dapat ang tunay na mga Kristiyano. At iniisip ko na ako po'y baka di na makadako sa lugar na ito muli. Baka di ko na makita pang muli ang grupo rito sa ulitin ng ganito na isa uling agahan. Pero ako po'y nakakatiyak, Ama, na kung itatagubilin nila na ikaw ay sumama sa kanilang tahanan ngayong araw na ito at maglulumagi sa kanila, sila po'y makakatagpo ko sa hapunan. Sa panahon na ang pakikipagbakay ganap na naipanalo na,
At ang dakilang hapag ay nailatag na sa buong kaulandong ng langit at maupot magkakakitaan sa isa't isa sa magkabilaang dulo ng hapag. At ako po'y tumatanaw sa umagang ito sa mga ministro na nakaupo rito. Nag-uuban na ang buhok na nangangaral noon pa man nung ako'y bata pa lang. Sa tingin ko po'y pinutol nila ang mga hambalang, nilinis ang mga kalsada at sinigurado na walang aberya ang pagdaloy nun doon nang sa gayon. Ang mga kaloob na ito na ipinopesiyan nila ay darating. Diyos, iyo pong pagpalain sila, pagpalain silang lahat, pagpalain ng maiinam ng mga kababaihan na ito na nagsakripisyo para ang kanilang mga asawang lalaki ay makapangaral at mga pagsasakripisyo na lahat ng mga Kristiyano ay pinagdadaanan. Ikaw po'y mapa sa kanila, Ama. Mauupo kami sa gabing yun, nakatingin sa kabilang dulo ng hapag sa isa't isa. At marahil din na namin makikita pang muli ang isa't isa sa umagang ito hanggang sa dumating ang oras na yun. Pero di nga may kakaila na ang mga luha ay tutulo mismo sa aming mga pisngi sa kagalakan kapag iaabot ko na po ang kamay ko sa kabilang dulo ng hapag at kakamayan sila. Tapos makikita namin na siya'y lalabas na roon. Kami magagalak ng lubos dahil bumaba kami sa punong yun. Marahil puno ng kredo, puno ng denominasyong kredo o kung ano, sadyang ang umalis mula sa aming pagiging makasarili, umalis mula sa pagkakasampa sa aming mangmang na mga gawi o sa amin pong kawalan ng malasakit sa Kanya, umalis mula sa aming kabulagan patungo sa liwanag. Magagalak nga kami na sa oras na yan na siya'y lilitaw na sa ganap niyang panghari na kasuotan. Maglalakad doon sa kahabaan ng hapag at idadaiti ang kanyang mayamang kamay at papauwi ng lahat ng mga luha mula sa aming mga mata, sasabihin, huwag na kayong umiyak, tapos na. Pumasok kayo sa kagalakan ng Panginoon na inihanda na sa inyo mula pa ng itatagang sanlibutan. Hanggang sa oras na yan, Ama, ikaw po'y maglumagi sa piling namin. Umuwing kasama namin at manatili sa piling namin hanggang sa oras na yan. Inihiling namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. I love Him. Noong umakyat ako ng puno, inilig pa rin niya ako. Tingnan niyo nga yung puno na inakyatan niya para sa akin sa krus. Isang puno ng pag-aalipusta. Tingnan niyo yung puno na inakyatan niya para maibaba kayo mula sa puno niyo. Ngayon, di niyo siya maiibig kung di kayo mag-iibigan sa isa't isa. Ngayon, iabot niyo ang inyong kamay sa kabilang dulo ng hapag at sabihin, pagpalain ka ng Diyos, manlalakbay, sa harap niyo lang sa nariyan. Cause He first loved me and purchased my salvation. Hindi po ba't iniibig niyo siya dahil tinungon niya ang puno na yon para sa inyo? Para maibaba kayo mula sa inyong puno? Magagawa niyo ba na hayaan siyang sumama sa inyo sa inyong pong tahanan sa umagang ito? Ilan po ang isasama siya? Itaas niyo ang inyong kamay. Pagpalain kayo ng Diyos. Mga negosyante, gusto ko pong makausap kayo sandali bago tayo umalis. Ngayon, kung kayo po'y di pa Kristiyano, kung di pa kayo nagkakaroon ng kaugnayan, kayo ng mga Kristiyano, kayo po, kung tinatanggap nyo si Kristo sa pagtaas nyo ng kamay nyo, magpunta kayo sa isa sa mga pastor na narito. Sabihin nyo sa kanila ang mga nagawa nyo, kanila kayong tatanggapin. May isa pong tao o isang pastor na sumulat ng liham na ito rito para sa isang binata rito, isang itim na kapatid na lalaki. Ang biyaya po yun kagabi na yung kabataang yun na nakamasid doon at sinampalatayanan niya yun. Kita nyo? Kita nyo yun? Kung papaanong yung binata, kung papaanong yung espiritu ay bumaling. Naikwento yun sa akin ni Billy at ng may bahay ko at sila matapos naming makauwi. Bumaling nung yung binata ay narito sa sulok na ito. Dumako rito at nasumpungan ang isang yun. Kita nyo? Para dalhin siya sa tahanan. Dakilangang kapangyarihan. Kaya inyong isama siya sa inyo. Kayo po'y magpunta at sumama sa isang grupo, sa isang dako, kung saan pwede kayong makipagbuklod na ipinapangaral ang buong salita ng Diyos. At manatili sa salita na yon.
Kahit na ano pa ang mangyari, kita nyo? Ganon nga. Mga negosyante, alam niyo po ba kung anong nangyari kay Sakeo? Siya'y naging miyembro ng Full Gospel Businessmen ng Jericho. Ganon nga. Yung sangay na naroon, siya'y naging kabahagi roon. Mukhang ang padalas-dalas na pahayag ito, pero totoo po. Naniniwala nga ako na si Jesus ay di magtatatag ng ano pa mang iba kundi isang full gospel na sangay mismo. At si Sakeo ay naging kabahagi niya. Kaya sa panahon ngayon, Sakeo, ganon din po ang gawin niyo. Hanggang sa pagkikita natin uli mamayang gabi, pagpalain kayo ng Diyos, ibinabalik ko ang gawain sa pastor dito.